Viral ngayon sa social media ang isang Pinay matapos nitong madawit sa pamamaslang ng mga magulang ng kanyang nobyo sa Tokyo, Japan. Ang mga biktima saka itinago sa ilalim ng sahig. Duda ng pamilya ng ating kababayan na frame up ang OFW. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Halos 3 araw na umanong walang tulog si Sally Morales simula nang mabalitaan ang pagkakaaresto sa anak niyang si Hazel Morales. 7 taon ng OFW sa Japan si Hazel pero nitong January 19, 2024, dinakip siya ng mga pulis dahil sa pagkakasangkot umano nito sa pagpaslang ng mag-asawang Norihiro Takahashi, 55 years old, at Kimi, 52 years old, mga magulang ng kanyang boyfriend. Ayon sa local Japan media gabi ng January 16, 2024, magkahiwalay na nakuhanan ng CCTV malapit sa bahay ng mga biktima sa Adashiwara, Tokyo, si Hazel Morales at ang isang lalaking hindi masyadong maaninag ang mukha na sa pool sa CCTV. Ang naturang lalaki na patungo sa direksyon ng bahay ni Hazel Morales, kalahating kilometro lang ang layo mula sa pinangyarihan. Sa parehong araw sa kuha naman ng CCTV malapit sa labas ng bahay ni Hazel Morales, nakita silang nagtatapon ng mga damit na may mansya. Habang ang panganay na anak ng mag-asawa agad na nagsumbong sa mga pulis, may nakita raw kasi siyang bakas sa kanilang bahay at nawawala ang kanyang mga magulang. Nitong January 18 natuklasan na ang mag-asawang Takahashi ay nasa ilalim pala ng sahig ng kanilang storage area ng kanilang mismong bahay. Duda ang mga investigador na hindi mag-isa si Hazel Morales, hindi raw kasi niya kakayaning buhatin ng mga ito. Depensa naman ng pamilya ni Hazel na imposible umanong magagawa ito ng kanilang kaanak sa magulang ng kasintahan, lalo na't pamilya na rin umano ang kanilang turing sa boyfriend nito. Umuwi pa nga raw ito sa Nueva Ecija noong nakaraang taon. Ayaw man umano nilang magbintang pero malakas umano ang kutob nilang pinapunta si Hazel ng nobyo ng mga panahong wala na ang mga magulang nito. Ayon sa report, abandonment of corpse o pag-iwan ang asulto laban kay Hazel Morales. Posibleng hindi man siya ang gumawa pero nadawit na rin ang Pinay lalo't nakita siyang nasa bahay ng mga biktima. Pinabulaan din ng nanay ni Hazel ang balitang lubog sa utang ang kanyang anak. Isa yan sa mga anggulong tinitignan ng mga pulisya, lalo't nag-away raw si Hazel at ang kanyang nobyo dahil sa pera. Philippine Standard Time. Ito lamang po na ating nababanggit. Oras po natin mga kabombo, 8 minuto makalipas ang oras ng 1:00 ng hapon. Yan po ating Philippine Standard Time. Ito lamang po na ating nababanggit. Atin pong papasukin sa linya si Ma'am Sally, ang ina po ni Ma'am Hazel Ann Morales, ang biktima o ito pong Pinay na inaakusahan po ng pagpaslang sa mag-asawa sa Tokyo, Japan. Magandang hapon po Ma'am Sally, live po tayo sa ating programang Bombo Hanay Edukto. Nakakasama niyo po si Bombo RJ Jalo. Magandang hapon sa inyo Ma'am Sally. Magandang hapon din po. Okay Ma'am Sally, direkta ko na lamang po yung katanungan dahil nagalat na po sa mga pahayagan na ito pong ulat na inaakusahan po umano ang inyo pong anak, tama po ba si Ma'am Hazel Ann, na lang po ng mag-asawa dyan po sa Tokyo, Japan Ma'am Sally? Kung nga po, di po namin po magagawa po ng anak namin. Nagtatrabaho lang po siya para sa anak niya pero hindi po siya kayang pumatay po ng tao. Napakapayat lang po ng anak ko. Halos 42 kilos lang po ang anak ko. Kaya po hindi po niya kakayanin pumatay at hindi po niya magagawa pumatay po kahit ano po mangyari sa akin. Hindi po niya makaya maggumawa ng ganyan po. Okay. Ma'am Sally, paano niyo po nalaman yun pong ulat o balita po na ganito nga yung aligasyon na pinapataw po sa inyong anak? Paano po nakarating sa inyo Ma'am Sally? Meron po kasi kaming kamag-anak na nasa Japan din po, naka-update po siya sa mga pulis. Tapos po, pinasa po niya sa amin yung video ng mga balita po. Well, na gano'n nga po na ginawa ng anak ko, hindi po magagawa ng anak namin po yun. Okay po. Ma'am Sally, siguro para sa klarifikasyon, ano po na atin po mga viewers and listeners, paano po ba yung pagkakakilanlan po natin kay Hazel Ann bilang ina po ni Ma'am Hazel? Ano po yung karakter po ni Ma'am Hazel Ann?
Yung pong anak ko, kahit po saan po napakabait pong bata niyan, wala pong ginagawang masama po yan kahit kanino pong tao. Napakabait po niyan, napakatulungin po kahit po sa mga kapitbahay po namin. Magtanong-tanong kayo, wala pong inalagabyadong tao, tumutulong po yan hanggat kaya. Napakabait po. Tsaka po, isa pa po, pinaalala ko po sa anak ko, may sakit po siya na first stage cancer po sa ovary, kaya hindi po siya pwedeng magbuhat ng mabigat po. Inaalala ko po kasi po baka po wala siyang gamot. Pasensya na po, gusto ko pong makarating po yan sa kahit po kay ma'am nag-albes na matulungan niya yung anak ko sa Japan. Wala po talagang kinalaman yung anak namin dyan. Napakabait na bata po yan kahit saan po kayong magtanong. Napakabait po, naghahanap buhay yan para sa anak lang po niya, sa amin. Na simpleng buhay lang po yung gusto namin, pero bakit po di pinaparatangan siya ng ganyan? Alam po namin na isang frame up po ang nangyayari. Isang frame up po. Hindi po kayang pumatay ng anak ko. Maski sa aming mga magulang, hindi po barumbado yan. Napakabait na bata po niyan. Okay. Ma'am Sally, sa inyo pong pag-uusap ni Ma'am Hazel Ann, may mga nababanggit pa na po ba siya ng mga insidente or mga alitan po sa pagitan po ng pamilya at kay Ma'am Hazel Ann, Ma'am Sally? Wala naman po silang nung mga magulang, pero po ang alam ko po, pag minsan po nagsasabi sa amin yung anak ko, nagkakaalitan po ang yung pong anak niyang lalaki na sila lang po kasi tatlo nakatira sa tirahan na yon. Eh yung pong anak niya ang madalas na nag-aaway-away silang mag-aama po sa kanilang bahay. Kung nagkaganon niya kay Mako, hindi na naman pong kasalanan yan. Okay. Ma'am Sally, yes, nakapanayan po natin at po yun po mga kababayan po natin sa bansang Japan at maging sila hindi po makapaniwala ano po doon sa insidente na isa pong kababayan po natin yun pong na-involved dito po sa naturang insidenteng ito. Ma'am Sally, kailan po yung huling pong pag-uusap niyo po ni Ma'am, ito pong inyo pong anak, si Ma'am Hazel Ann? Nung kailan yun, Tuesday po, nakausap pa po niya. Ano yun yung, January? Ay, Wednesday po yun, nagpaalam po akong maliligo lang. Tapos po, hindi na po siya sumagot. Tapos na-aresto na po pala. Okay. Okay. Ma'am Sally, doon po sa mga pahayagan din po na inilalabas at ipinapaabot po sa atin, parang meron pong kaugnayan sa pera ito pong insidenteng ito. May mga nababanggit pa po ba si Ma'am Hazel Ann patungkol po sa mga ganito pong siguro alitan na masasabi po natin sa magkabilang Ay, hindi po, wala po. Sinasabi na lang po siguro nila yan, pero wala po. Wala din pong
involved na pera po, wala. Mhm. Okay. Ma'am Sally, since nabigyan po namin or nakuhanan po namin kayo ng linya, ano po, siguro bigay po namin itong pagkakataon na ito sa inyo, Ma'am Sally, para maipaabot ito pong inyo pong panawagan sa ating pong pamahalaan at sa embahada po dyan po sa may bansang Japan. Go ahead po, Ma'am Sally. Nananawagan po ako sa mga nakakarinig at sa buong nanginginig po ako na nabigyan ng katarungan yung anak ko dyan na wala namang kasalanan na pinagbibintangan. Sana po ano yung buti. Bigyan po ng aksyon at naniniwala po kami na wala po talagang kasalanan ng anak namin. Hindi po magagawa yan. May anak po yan na maliit. Na nag-aaral kaya hindi po niya magagawang pumatay. Okay. Okay. Ma'am Sally, may... Okay. Matanong ko rin po, Ma'am Sally, may mga tumawag na po ba sa inyo na pamahalaan dito po sa gobyerno ng Pilipinas na kawani po ng iba't ibang ahensya, Ma'am Sally? Wala pa po. Kaya nga po humingi po kami ng tulong na mabigyan ng action po agad at nag-aalala po kami sa anak namin. Okay. Kahit na kung may sakit nga po siya, di po namin alam kung nakakainom ng gamot. Okay. Ma'am Sally, Sakit po siya. yes. Katuwang niyo po ang Bombo Radio Philippines sa pagpapaabot po ng mga mensaheng yan at makuhanan po natin ito pong linya ng kinaukulang ahensya, ang OWA at DMW, kung ano itong mga updates at mga progreso ano po sa kasulukuyang sitwasyon ng inyo pong anak na si Hazel Ann, Ma'am Sally. Tingin na rin po ako ng tulong sa inyo hanggat kung ano po yung magagawa niya, baka po pwedeng maipaabot po sa agad sa gobyerno ng Japan din para makausap din po namin agad yung aming anak. Okay. Kahit boses lang po na marinig namin. Okay, Ma'am Sally, ano po, katuwang niyo po kami at ipapabot po namin ito pong inyo pong panawagan at mensahe po sa kinaukulang hensya. With that, Ma'am Sally, siguro ma-i-end ko lamang po ito pong linya po natin para kahit po paano masikapin po natin na makuhanan po ng linya ito pong kinaukulang hensya. Maraming salamat, Ma'am Sally. Yung anak namin medyo makalma po. Baka po kung ano po gawin niya sa sarili niya. May sakit po Okay. Maraming salamat, Ma'am Sally. Maraming salamat.